Yung balik tayo, bali yung nanalo nga pala po kanina doon sa napili natin na lambing sa kanilang mahal sa buhay, yung kumis doon po sa nanay. Paki-PM po, kung nakapost na po pero hindi po kayo nag-PM sa akin, gawa ng bibigyan ko po kayo ng isang young bird. Ibon ni Bait, nakakurbata pa. Anak po ng Daddy Basco, cross stock 14. Ayun po yung pinagparis natin nakaraan, then ngayong taon na to. Then pinagparis din natin Golden Mac, cross Bebe, cross port overall lang, si Bebe port overall lang MacArthur, port overall lang MMFC, 2K Young Bird winner, complete lacking. Then Peter 1, second overall MacArthur. Then Peter 2, 7th overall MacArthur. Pinaris natin doon sa Golden Mac, first overall MacArthur, cross sa Solo Balen. At eto na! So ganyan. Mangga boss. Potre pa, para tayo nagsiswimming, may mangga na, mayroon pang sisig. Ayan o, si Tatlong Pagpag. Kilala niyo po ba si Tatlong Pagpag? Ano bang nangyari tsug doon sa damit? Natuyo ba? Natuyo boss. Ha? Yung sinampay ko na. Mamaya nga, subukan mo kung totoo yun. Baka mamaya napeke lang tayo eh. Kakain daw po tayo. Pero kay mangga lang dahil kumain na ako eh. Kasi ito po eh napakasarap na mangga. Ayan po. Kain po tayo ng mangga. Ito po yung ano. Kaya po natin pinipicturean yung mga young bird po dito. At sinusulat sa notebook para po ano may record po tayo. Katulad nito. Yan, Victor Lim inbreed. Tapos cross Super Mommy na kapatid ng ano ng Victor Lim din po yan, both Victor Lim side. Ito po gagawin natin yung stock bird na yan. Pipicturean din po natin mamaya, then ilalagay na po natin yan doon sa loob para susunod mga pagkain sanay na kumain, dyan naman po natin ilalagay sa ulanan para maulanan, maarawan. Then after nyan, sabi nga po nung iba, Boss Idol Bait, paano po bang magpa-kondisyon ng ibon, mag-breeder na, mag-breeding na, o mag-ano po, magde-derby na. Yan po, simpleng pamamaraan ni Bait. Wala pang derby, wala pang breeding season, kailangan naulan na, naarawan po yung ibon nyo. Diyan po nagsisimula yung simpleng pamamaraan ni Bait. Kailangan nakakalipad po sila, katulad ng ganyan. Kumalit po yung space nyo, pwede naman po yun. Basta naulan na, naarawan. Ayan po, one to sawa po sila sa ulan dyan. After po nyan, mga 3 months, lagi po natin sinasabi, ililipat po natin yan. Kung babae po dito, kung lalaki naman po doon, doon po natin ililipat. Pasok po tayo dito, pero napakasarap ng manggaw. Ayun, lutong. Ayan po, ito yung maiba nating akit sa susunod. Kasi nga po dito, sanay na sila makipag-box out, sanay na sila kumain. Pagka yung sanay na, saka natin akit doon para medyo hindi sila natutulak o nabubuli doon. Uy, tignan nyo, may naglilimlim dito. Yun, tignan nyo po yung naglilimlim ko dito. Ito po yung yung picture, ano po, parang labat per sight ang datingan. Pero lalaki po to. Ito po yung ano, ito po yung inbreed na binigay sa atin. Tatay niya yung first overall ng Pangasinan, Calbayo gawing Pangasinan, complete clacking. Then nanay niya yung magulang ni first overall ng Pangasinan. Basta ano, inbreed. Nagdihilimlim na po. Ito naman po yung binigay sa atin nakaraan, nakipagpalitan tayo. Ano po to? Anak po to, taga-Bataan naman. Bali kapatid, anak po to ng ano ng Maasin Leyte ba o Leyte Javier, finisher, pero last year ganun din. Mag-nestmate yata yung last year. Nilipat nila sa Bataan, yung isa yata yung nag-clock yung butas, pero yung live hindi nagano. Pero sumatotal, dalawang dikit na Leyte Javier o Maasin yata isa. Ang tawag dito, nagpa-uwi po sila. Stitzel Bait, Dugong Bait o may Dugong Bait. Yan po. Tapos meron pa po tayong inaabangan. Meron po tayong isa pang dalawa pa yung kapalitan natin. Yung ibon po kasi ni Bait, kumilos din sa OLR. As of Matnog, first overall po sana tayo doon. Unfortunately, pagdating po ng last lap, Calbayog, second day po umaning ibon natin. Kaya, imbis sa first overall, pero nasa, alam ko, nasa top 10 pa yung kada race. Tapos top 20 na yung pinakamalayo Yun, pero sumatotal, maging masaya po tayo doon sa mga nanalo. Tayo naman po pakikipagpalitan po doon. Hanap po ako ng young bird po dito para pamalit din po doon sa ibon na yun. At meron pa po yung nagsolo sa APR. Pakikipagpalitan din po tayo ng mga Dugong Bait doon. Kasi sabi ko nga, nasa akin naman yung magulang nung naglalabas ng winner ng first solo. First overall na, solo pa ng APR South. Gagawin po natin, makipagpalitan din po tayo doon.
Ayun yung simple pamamaraan ni Bait na paano mag-acquire ng ibon. Medyo solid na po yung nilalabas yung history nila. Dugong Bait naman yan, di tayo na bumili o tayo nang makipagpalitan. Ganito din po yung pagkaano ko po. Yung sinasabi nga po, paano po nga po mag-breed o paano po yung mag-condition. Ganito lang po, basta nakakalipad. Pansin niyo dito sa kabila ko, konti lang din po to pero lumilipad. Ayan po. Ayan po, ganyan lang po. Kita nyo, may paitlog po tayo dyan. Kasi nga, nakakalipad sila, nakakapag-relax. Ilan lang po to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 pares lang po nandito. Doon naman sa kabila, 2 pares lang. Ayan po. Ito po, yan, 1, 2, nasampay yung 2 pa nito. Nandito sa ibabaw. 2 lang sila dito. Nandito po yung 2. Para po medyo luwag. Pero kung walang space, pwede naman po yung mga gantong cage na lang. Ayan po. Mamaya po natin ituloy. Hahanap din po uli ng pantulong. Walang kamatayang pagtulong at paglambing sa kapwa. Sige po. What's up mga ka-showbiz? Yun o! Salamat! Yun. Biro mo yung ibon natin. 2 asawa. Mamimili po siya dyan. Ito po si Tanse. Yung Tacloban winner po natin. Nitong huling South. Then, anak po siya ni 6 overall ng MMFC. Then, 7 po trophy nun. Then, ang nanay niya po si first overall local Ace Pigeon. Then, second overall Young Bird WPFC. Third overall Allbird Young Bird. Second lap, fourth overall Open OB category. Ibig sabihin, 12 trophy ng nanay nito at saka tatay ni Tanse. Then, ito nakakoros po dito kay ating, ito overall natin, 21 overall. Si Miss Maganda, anak ni Stitch Maganda, at saka ni TAC 15. TAC 15, TAC Mac 14, TAC 41, katulad din po ng sa side ng tatay niya. Ito naman po, kapatid mismo po naglalabas ng solo complete clacking, APR, solo complete clacking. Then yung solo complete clacking po yun, tawag dito. First overall din ng, ng Young Bird, then second overall Allbird ng APR 2024, lipad 2025. Ito lang recently. Ganyan po yung pamamaraan natin, isa sa pamamaraan natin para mamili po sila ng kanilang pares o kanilang magiging asawa. Pagka may napili na, tatanggalin na po natin isa, hahanapan naman po natin, babangga po na natin doon sa isang first overall, anak kapatid ng first overall. Ito po, yung sabi nga natin conditioning kanina, doon sa una natin video, nasa taas po ko. Sabi ko po yung conditioning po, ganyan po. Siyempre, yung iba natin, naulanan, ulit lang. Then, pagka nakita nyo okay na sila, ilagay nyo na hiwa-hiwalay. Parang ganyan, nung nakaraan, ayan, ganyan, hiwa-hiwalay yan. Pero yun doon, nalagyan na natin isa bakante pa. Hiwa-hiwalay, gahanap muna tayo ng pwede nating makuha doon sa ating future breeder o pwede na natin gamitin. Aray ko! Ayun. Ito po, pwede na po tayong humanap dyan. Gagawin lang natin dyan. Siyempre, ito, makikinis na ito. Iniisip ko baka mamaya may nalalaglag ng itlog no? Kita mo, mapoporma na, makikinis na, kondisyon na yan. Then kukuha tayong hen dyan, kukuha naman tayong kak dito sa kabila. Tapos si Mr. DQ, yan, dadali natin kay Mang Lloyd dyan dahil nasa kanya yung kapatid niya na ito po yung anak po kasi ni Basag to si Mr. DQ At yung bunsong anak ni Basag nasa Santa Mesa, ipapahiram natin para ma-inbreed natin, magkapatid sa magkapatid. Pero hindi nga pala inbreed to, line breed na siguro, gawa ng magkapatid lang sa nanay. Ang gagawin po natin, ayan po, ipapadala natin. Si Mr. DQ po, may nag-PM po sa akin nakaraan, yung first overall daw ng MMFC. Si Alvin Santos pala yun, katugo pala nito. Stitch Masarela ni paring Eddie Noble. Nagulat nga ako, sabi ko, sige mag-lop visit ka sa akin. Ito naman, 2 taon natin nilalaban to, na DQ lang. Dapat overall din natin to, nasa top 10. Ayan po, pasok lang ko Ito po yung mga ibon natin dito. Ayan, medyo madilim na po, pahapon Ayan po, ganito po. Kita nyo kondisyon na. Kahit na hindi nyo napurgayin to, kasi may mga bawang naman na binibigay every Wednesday. May probiotic pa, tsaka pipiliin na lang natin para maisalang. Ayan po, marami pa po tayo hindi naisasalang. O nga pala, nakuha na si Putol kanina kay Mang Lloyd. Akalain mo pang-4 ka bago nakakuha. Susunod, maghahanap po tayo ng pahiram dito at panlambing. Alabas muna po ako. Gagawa po tayo ng, unahin ko muna yung pagtulong
Then susunod, gagawa po tayong paglambing. What's up mga ka-showbiz? Ayo, bali yung nanalo nga pala po kanina doon sa napili natin na lambing sa kanilang mahal sa buhay, yung kumis doon po sa nanay. Paki-PM po, kung nakapost na po pero hindi po kayo nag-PM sa akin, gawa ng bibigyan ko po kayo ng isang young bird. Sayang naman pagkakataon nyo na to, kaya nga naglambing si Beth para masakatuparan, pero dapat i-PM nyo rin po kayo dahil marami pong ibang nagnanasang manalo pero kayo nanalo na. Wag niyo pong pabayaan. Sayang po kasi yung lambing ni Bait. Kukuha po tayo dito isang young bird para po dito. Bilang lambing po sa inyo. Ito si Takmak 14. Si Tak 41 si Takmak 14 oh. Ayun. Ayaw na nila mag-anak kaya nilagay ko dito sa mas malaking kulungan. Titignan natin kung pwede sila dito maglabas o magkaroon pa ng similya. Dahil sabi ko nga, ginto po sa atin to, kailangan natin dito mapasimilya. Pagka medyo nagparis-paris sila, lilipat ko po dito sa kabila. Tinitignan ko kung magbabalikan po sila dahil pinag-iba ko po sila ng pares na nakaraan. Basta PM nyo po ako yung nakalimutan ko. Basta nakapost po yung hinalikan mo yung nanay mo, nilambing mo yung nanay mo, ikaw po yung napili ng aking bisita na para bigyan ng isang lambing na young bird ni Bait. Pagkakataon mo na dahil tawag nga dito, maraming umaasa na gusto manalo, ikaw nanalo na. Hintayin ko yung PM mo dahil hahanap na tayo ng young bird dito. Tapos bukod pa sa lambing na yon, si Putol nakuha na rin gaya na sabi ko kanina. Tapos meron pa ulit tayong tutulungan, pero hahanap muna ako yung young bird kasi puro karamihan malilit pa oh. Okay, nandun na sa mga future breeder ko, doon ako kukuha o paano para po doon sa ating pantulong. Unang-una, sabi ko nga po, iingat po tayo lagi, gawa nga ng napakahirap ng buhay. May hirap po, magkasakit. Tapos ngayon, sabi ko nga, doon sa mga nanghihingi naman ng ibon, pagpasensya nyo po ako, hindi po lahat mapapagbigyan. Gawa nga pong patoka po natin, kinukompute nga namin yung isang balde, halos 5 araw lang, 52 kilos, hindi pa kasama integra doon. Di yung gastos doon, gano'n na karami. And dito hahanap na lang po ako ng pantulong din. Siyempre mag-out din po ako para po doon sa aking kabayo. Medyo mihina na yung baterya ng aking kabayo, pero dapat palitan na. Hahanap po ako dito ng young bird. Ito, pwede dito, susuksukan ko na lang. Pero checking ko muna, mas maganda yung may detalye o mas maganda yung yung may post natin pati magulang. Pero sa ngayon, kwentuhan lang po tayo. Ito po si 2007 Lolo Flying Machine. Kita nyo, panlaban pa po yung anak nyo, naka MMFC. Po, tanda na po. At saka ito si Pitit, si Takmak 14, Tak 41. Pansinin nyo, paulit-ulit lang yung mga lahi natin dito. Paikot-ikot lang kasi nga, ito po yung pamilya natin na buo. Kung basta subok na natin na mahabang panahon, kaya ulitin na lang. Ito po kapatid ni Tanse. Ito kapatid po mismo ni Tanse, ni Tacloban Clacker. Then yung kabila naman po, first overall ng kapatid, yung tatay po nito, first overall ng PHA, MMFC, back to back first overall ni paring Emil Romero. Then nakakross po sa Solo Balen Cross Golden Mac. Puro first overall po yan. Tapos ito first cross 6 overall. Basta maghahanap po tayo. Hintayin nyo po, maglalambing po uli si Bait. Basta unahin natin muna yung pagtulong at saka yung maisakato para natin yung lambing na humalik po sa para sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang nanay. Sige po.